Magandang araw sa lahat. Nais kong ibabahagi sa inyong programa ang istorya ng aking buhay at para kapulutan ng aral ng inyong mga listeners. At kung meron din naman kayong kwento tungkol sa inyong buhay, pwede rin kayong magpadala dito sa aking Gmail account, gamblergod@gmail.com. Dalawang oras na akong naghintay. Hindi pa rin sila dumarating. Kaya ang ginawa ko ay dinala ko na lang ang mga gamit ko sa barracks. Pero bago ko ginawa iyon, ay nagpaalam muna ako kay konsyal. Ma'am, pwede na po ba akong pumasok doon sa magiging barracks namin? Oo naman sir, pumunta na po kayo doon. Kaso, ang dumi pa doon sa loob. Hindi pa kasi yun nalinisan. Okay lang yun ma'am, linisan ko na lang. Tsaka hindi na rin magtatagal, darating na rin yung mga kasama ko. Sige sir, kayo po ang bahala. Pero pupunta ako doon para tumulong maglinis ng matutulugan ninyo. Sige po ma'am, salamat. Sagot ko. Pagpasok ko sa loob, talagang napakadumi na paligid. Ang daming mga alikabok at hindi pa na-finishing ang mga dingding. Sabi ko sa aking sarili, baka hindi ako magtatagal dito dahil napakadumi ng matutulugan ko. Hindi naman ako mayaman, pero kahit mahirap lang kami, hindi ganito karumi ang bahay namin. Agad kong tinawagan ang boss ko upang sabihin sa kanya na hindi ko kayang matulog sa ganito kaduming kwarto. Baka magkakaroon pa ako ng hika kung pipilitin kong tumira dito. Agad naman siyang nagsabi sa akin na magpapadala siya ng pera para pangbili ng folding bed at mga plywood para matakpan ang mga dingding na hindi pa na finishing. Nagulat ako nang biglang pumasok si konsyal. Nakakagulat ka naman ma'am. Akala ko kung sino na. Matakotin ka pala sa multo sir. Birong sabi niya. Oo ma'am, takot ako sa mga multo. Bakit ka pumunta dito? Hindi pa naman tapos ang trabaho mo. Diba? Sabi ko sa iyo kanina, pupunta ako dito upang tumulong. Ito may dala akong 2 walis. Tig-iisa tayo. Sabi niya. Ma'am, baka makita tayo ng asawa mo o di kaya ibang tao. Baka ano na yung iisipin nila. Wala naman tayong ginagawang masama dito. Pumunta lang naman ako dito para tumulong. Masama bang tumulong sir? Bilang konsihal, karapatan ko ding tumulong dahil parte ito sa properties ng barangay. Sagot ni konsihal. Wala akong magawa kundi respetuhin ang desisyon niya. Katagalan, napansin ko parang palagi siyang nakatingin sa akin. Minsan ay nagkakasalubong pa ang mga mata namin. Walang imikan ang nangyari dahil iba na din kasi ang pakiramdam ko. Ma'am, masyadong malikabok dito. Baka pwedeng doon muna kayo sa labas. Wag na sir, dahil sanay naman ako sa mga ganito. Saka naka-face mask naman ako. Napailing na lang ako dahil sa katigasan ng ulo ni konsyal. Kaya hinayaan ko na siya. Nilabas namin ang nakasakong kalat at siya naman ang nagsunog doon sa likod. Nakita ko na parang nahihirapan siyang magsindi dahil sa lakas ng hangin. Lumapit ako upang tulungan siya. Ma'am, mukhang nahihirapan kayo dyan. Baka pwedeng sumubok. Sige sir, kayo na po dito. Ang hirap kasi sindihan dahil ang lakas ng hangin. Tumayo siya at pinanood ako.
Nang umapoy na, ay nakita ko siya na nakangiti. Parang may ibig sabihin ang ngiti niya. Pero hinayaan ko na lang siya. Mahirap kasi pagpapatulan ko siya dahil may asawa na ako at may ka-live-in partner naman siya. Makalipas ang ilang oras, biglang may bumusina. Pero sa pagkakarinig ko ay nandun pa sa malayo. Kaya lumabas ako upang tingnan kung sino ang paparating. Malayo pa lang ay alam ko na kung sino. Kaya medyo nakahinga na ako ng maluwag dahil meron na akong kasama sa paglilinis. Ma'am, parang sila na yung paparating. Aabangan ko muna sila sa labas. Baka kasi lalagpas sila. Sige sir, babalik na muna ako sa opisina ko. Sige ma'am, sabay na lang tayo. Sagot ko. Nauna siya naglakad patungo sa opisina habang nakasunod naman ako sa kanya. Pero parang may iba dahil meron akong gustong sabihin pero hindi ko masabi-sabi dahil pakiramdam ko parang may gusto na ako sa kanya. Pagdating ng mga kasamahan ko ay kanya-kanya na silang bumaba at yung iba naman ay binuhat nila yung mga materyales na gagamitin sa project. Lumapit naman sa akin si Foreman upang magtanong, Sir, saan dito yung barracks natin? Yung barracks natin 4, nandun sa likod ng barangay office. Sagot ko. Tamang-tama, nandito lahat ang mga empleyado. Matutulungan nila tayo sa paglilinis. 4, ikaw na ang bahala mag-utos sa mga tao ha. Hihintayin ko lang kayo doon. Sige sir, ako na ang bahala sa mga to. Gugulpihin ko to pag ayaw sumunod. Pabirong sabi ni Foreman. Makalipas ang ilang minuto, tapos na silang magdiskarga ng mga materyales. Yung iba naman ay nasa barracks na. Kanya-kanya silang naglilinis ng kwarto para matulugan. 1 oras lang, tapos na kami maglinis. Yung iba naman ay gumawa ng kanilang barracks dahil hindi na magkasya doon sa loob. Masyado kasing marami ang mga tao, tapos konti lang ang kwarto. Kinagabihan, tumambay ako sa isang tindahan upang makikonek ng wifi. Kumuha ako ng barya upang ihulog doon sa bindo. Habang busy ako kaka-Facebook, may lumapit na isang babae. Hindi ko gaanong namukaan kaagad dahil madilim. Sir, bakit kayo nakaupo dyan? Tanong niya. Sa narinig ko, parang kaboses niya si konsehal, kaya tiningnan ko ng mabuti ang mukha niya. Ikaw pala yan, ma'am. Bakit nga pala kayo nandito? Igabi na masyado. Wala naman kasi akong gagawin doon sa loob. Tapos, hindi pa ako inaantok. Nakita kita dyan sa labas, kaya lumabas na din ako. Ganun ba? Akala ko kung sino yung lumapit sa akin. Alin ba dyan ang kwarto mo? Tanong ko. Doon sa likod yung kwarto ko. Akin na muna yung cellphone mo. Gusto ko lang kitang bigyan ng password ng wifi namin. Pumayag kaagad ako dahil para na rin makasave ako ng pera. Nasaan ba yung asawa mo? Tanong ko. Wala naman akong asawa. Yung kasama ko, ka-live-in partner ko lang naman yun. Tsaka, hindi naman yung pumupunta dito dahil ayaw niya dito sa lugar namin. Bakit ayaw niya dito? Mas maganda nga dito dahil malamig ang hangin. Tapos tahimik pa. Kung sa akin lang, mas gugustuhin ko pang dito tumira. Doon sa amin, napakaingay. Tapos kung may celebration naman, hindi tayo makapag-videoke kasama ang pamilya.
dahil may mga kapitbahay na magagalit. Sir, may gusto lang po akong sabihin. Huwag niyo na po pala akong tawaging ma'am. Mas gugustuhin ko pang tawagin mo na lang ako sa aking pangalan. Kahit ano, basta wag lang yun. Naiirita kasi ako pag marinig ko yun. Bakit naman ayaw mo? Iyong pagtawag ko sa'yo ng ma'am ay isa yun sa pagrerespeto ko sa'yo. Sagot ko. Kahit na, basta wag na yun. Ikaw ang bahala. Basta, wag mo akong sisihin ha. Ano naman ang itatawag ko sa'yo? Tanong niya. Ikaw na din ang bahala. Simula ngayon, wag mo na akong tawaging sir para pantay naman tayo. Sagot ko. Tumawa siya. Maya-maya pa ay tinanong niya ako. Ano nga pala ang pangalan mo? June nga pala ang pangalan ko. Hindi ba ako nagpakilala sa inyo kanina? Tanong ko. Hindi ka naman nagpakilala kanina eh. Kami lang yung pinakilala ni Ate Jo sa'yo. Oo nga pala. Nakalimutan ko kasi magpakilala kanina. Dahil kinakabahan ako na makakita ako ng mga gandang babae kanina. Nako, pambubula na naman yan. Sige na, papasok na ako sa kwarto ko. Sa tingin ko, aabot naman yung wifi doon sa barracks mo. Kaya malaya ka nang makapag-chat. Anong chat? Wala naman akong ka-chat. Kung wala, i-chat mo na lang ako para may kakwentuhan naman ako. Sagot niya. Ano nga pala ang name ng FB mo? Tanong ko. Kinuha niya ang cellphone ko sabay type doon sa notes. I-chat mo na lang ako ha. Okay, sige. Tumayo na din ako upang bumalik sa barracks. Pagdating ay gumawa kaagad ako ng bagong account at hinanap ko kaagad doon ang pangalan na sinave ni Konsehal. Nang mahanap ko na ay nag-friend request kaagad ako at nag-iwan ng message. Inaccept naman niya kaya nag-chat kami. Gusto na raw niyang iwanan ang ka-live-in partner niya dahil unang-una masyadong maarte tsaka ang baba ng tingin niya sa mga tao dito. Pangalawa naman, boring kasama. Feel daw niya ay siya pa yung gumagawa ng paraan para magkita sila. Pangatlo naman ay siya raw palagi ang nag-a-adjust dahil yung mga ayaw niya hindi sinusunod. Mas mabuti na raw sigurong hiwalayan niya kaysa siya ang magdusa. Sa isip ko, bahala siya kung anong gagawin niya. Pero base sa mga nabasa ko, para namang sumang-ayon ako sa mga gusto niya. Unti-unti na kasi akong nahulog sa kanya. Hanggang dito na lang muna tayo. Kaya abangan ang susunod na kabanata sa susunod kong upload. Maraming salamat sa mga nakikinig at nanonood sa videong ito.